Ang lahat ng tao sa buong mundo ay lumiit ng 100 beses. Ang isang bote ng salamin ay maituturing ng isang marangyang bilya. Ang isang ordinaryong langgam ay isa ng top tier na sakayan. Ang pagpatay sa isang daga ay maipagmamalaki mo na habang buhay. 3 araw na ang nakalipas nang bigla akong lumiit sa damuhan ng aming eskwelahan. Ang plano ko sana ay tawirin ang damuhan para makapunta sa vending machine sa tabi. Ngunit habang nasa daan, inatake ako ng isang praying mantis. Malapit na akong pagpira-pirasuhin. Bigla kong nagising ang Infinite Evolution System. Hindi lang iyon, nakikita ko rin ang mga nakatagong kahinaan ng lahat ng nilalang. Habang sinisipsip ko ang asensya ng praying mantis, nakuha ko ang aking unang abilidad, ang cutting. Iminungkahi rin ng system na kolektahin ko ang exoskeleton ng mantis para gawing kagamitan. Pero bago ko pa man magawa iyon, isang babae ang dumagan sa akin. Walang anumang sabi-sabi, hinayla niya ako para magtago sa gilid. Iyon pala, may isang malaking daga sa malapit. Ang praying mantis ay pagkain lang sa harap nito. Mabuti na lang at nakatago kami sa damuhan kaya kami nakaligtas. Pagkatapos, nagpakilala ang babae, ang pangalan niya ay Linwan. Isa siyang lightning type na awaken. Nakita niya na kaya kong patayin ang praying mantis ng mag-isa. Kaya gusto niyang makipag-team up sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dinala niya ako sa kanyang taguan. Isang walang lamang bote ng beer. Maraming pagkain ang naimbak ni Linwan sa loob. Dagdag pa ang makapal na salamin nito. Masasabing napakaligtas dito. Gayunpaman, pakiramdam ni Linwan ay hindi sila magtatagal dito. Dahil masyadong kaunti ang pagkain at napakaraming hayop sa paligid. Tanging ang vending machine lang ang tunay na magandang lugar. Dahil pareho kami ng layunin, pumayag na rin akong makipag-team up kay Linwan. Nagpahinga kami ng isang gabi at naghanda para umalis kinabukasan. Pero sa kalagitnaan ng aming tulog, biglang bumangon si Linwan. Na-activate ang kanyang bitag. Ay papalapit na kung ano. Iyon pala ang malaking daga kaninang umaga. Kahit na makitid ang bunganga ng bote at hindi makapasok ang daga. Hindi rin ito solusyon kung magpapatuloy ito. Kailangan namin itong paalisin. Kaya, ginamit ko ang cutting power ng praying mantis. Isang hindi nakikitang hiwa ang nagpatalsik sa daga. Hindi lang siya tumakbo, pumasok pa siya sa rage mode. Ginamit niya ang buong lakas niya para banggay ng bote ng beer. Dahil sa kaguluhang iyon, pareho kaming nahulog palabas ni Linwan. May sumiliring isang kakaibang ngiti sa mukha ng daga. Pagkatapos ng scan, natuklasan na. Isa pala itong mutated na daga. Ang kahinaan nito ay nasa malambot niyang tiyan. Habang iniisip ko kung paano gagantay, may nascan na namang 3 target ang system. Yun pala, may 3 taong nag-aabang sa damuhan. Gusto nilang makinabang habang kami ang naglalaban. Saan ka naman nakakita ng ganong kadaling bagay sa mundo? Kaya naman, tumakbo ako agad papunta sa 3. Dahil sa banta ng daga, napilitan silang sumali sa laban. Idagdag pa ang atake namin ni Linwan. Sa wakas, natalo rin namin ang daga. At habang hindi sila nakatingin, lihim kong sinipsip ang life essence ng daga. Na-unlock ko ang bagong abilidad, Defense Enhancement. Samantala, pinag-uusapan na nila kung paano hahatiin ang mga nakuha sa laban. Sobrang laki ng daga, sapat na para sa kanila sa loob ng ilang araw. Pero, ang daga na ito ay infected na. Kapag kinain ito ng tao, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya naman, sinadya kong magpakahina. Hinayaan kong kunin nila ang lahat ng laman ng daga. Sa harap ng apoy, nagrereklamo pa rin si Linwan. Nalampas daw namin ang pagkakataong mabusog. Ang hindi nila alam, nag-mutate na ang 3 kumain ng laman ng daga. Habang isa-isang nagiging zombie ang 2 niyang kasama. Nagsimula na ring magkaroon ng mga marka ng bangkay sa kamay ni Yellowhair. Bilang isang awaken, naging elite monster siya pagkatapos mag-mutate. Namaga ang mga kalamnan niya at bigla niya akong sinuntok. Buti na lang, nakuha ko kanina ang defense enhancement mula sa daga. Kaya ngayon, kayang-kaya kong salagin ang mga atake ni Yellowhair. Kapag nawala na ang bisa ng enhanced state niya, wala na silang kalaban-laban sa akin. Isang kislap mula sa kutsilyo ko. Inuna kong pinatay ang 2 alipores niya. Sayang nga lang at nakatakas si Yellowhair. At ayon sa system, pwede ko raw palang i-absorb ang kasalukuyang target. Ibig sabihin, sa bawat kalaban na mapapatay ko, pwede kong kunin ang kanilang kakayahan. Mula sa mga alipores ni Yellowhair, nakuha ko ang storage ability. Sa mundong ito nakapos sa resources, may isa na naman akong alas para mabuhay. Dahil sa ipinakita ko, lalong humanga sa akin si Linwan. Tunay na niya akong itinuring na kasama. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa wakas sa vending machine. Dati, baka kulang pa sa akin ang isang supot ng chichirya. Pero ngayon, ang isang supot ng chichirya ay sapat na para sa isang buong taon. Noong sobrang sabik na akong lumapit, pinakalma naman ako ni Linwan. Baka raw kasi may iba pang tao dito sa vending machine. 4 na araw pa lang mula nang lumiit ang lahat.
Kahit pa may nagising na silang kapangyarihan, malamang ay hindi pa ito ganoon kalakas. Kaya nilakasan ko ang loob ko at naglakad palapit. Nakita kong may malaking butas sa ilalim ng vending machine. At may isang malaking grupo ng mga langgam na gumagapang palabas mula roon. Nang akma na sana akong umatake, isang lalaki at isang babae ang lumabas mula sa butas. Sabi ng lalaking nakasalamin, kasama raw niya ang mga langgam na ito. Basta't hindi namin sila gagalawin, magiging ligtas daw kami. Yung babaeng katabi niya, parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Dahil doon, lihim akong naging mapagmatsyag. Sumunod ako sa lalaking nakasalamin papasok sa kuweba. Habang naglalakad, nalaman kong ang kapangyarihan niya ay ang makipag-usap sa mga insekto. Itong lungga ng mga langgam ay itinayo sa tulong ng iba pang mga langgam. Sinabi pa ng lalaking nakasalamin na magtatayo pa siya ng mas maraming bahay para salubungin ang iba pang survivors. Pero sa buong paglalakbay namin, wala akong nakitang kahit isang buhay na tao. At habang ako'y nagtataka, nag-abiso ang system sa akin na may na-detect itong matinding masamang intensyon. Nang tumingin ako sa paligid, tanging ang lalaking nakasalamin at yung babae lang ang naroon. Kaya naman, madali nang hulaan kung sino ang may masamang balak sa akin. Lumalabas na may iba na palang survivors na nakarating dito dati. Sa una, kunwari ay maayos silang tinatrato ng lalaking nakasalamin. Pero ang totoo, lihim niya silang dinodroga. Kapag wala na silang malay, itinatapon niya sila sa mga langgam para gawing pagkain.